What does it mean to have a wilderness experience, mga kapatid? So, um, gusto ko pong balikan natin yung karanasan ng bansang Israel. No, alam natin na inilabas ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto. At mga kapatid, sila po ay saan patungo? Sila po ay dadali ng Panginoon sa lupang pangako ng Canaan. Pero mga kapatid, alam natin na along the way, hanggang nandun na po sila tinatawag na Transjordan or yung bago tumawid ng Jordan papasok ng Canaan, mga kapatid, ay dinala sila doon ng Panginoon. Kaya lang, mga kapatid, ay after the report of the spies, mga kapatid, natakot sila. Nakalimutan nila kung paano silang dinala ng Panginoon. Mula sa Ehipto at iningatan, mula sa tiyak ng mga kapahamakan at ngayon papasok na sila sa lupang pangako. Nakalimutan nila ang Panginoon, mga kapatid, kung paano silang pinangungunahan, pinapatnubayan, iniingatan ng Panginoon. Kaya nga po, sa halip na sila ipapasok na sa lupang pangako, ano po mangyari, mga kapatid? Dinala sila ng Panginoon sa ilang, sa wilderness. At mga kapatid, sila po ay naglagalag, sabi nga po natin, sa ilang or sa wilderness in 40 years. Alam po ba ninyo, mga kapatid, na kailangan pa pong mamatay yung mga matatanda, yung old generations, mga kapatid, para lang makapasok sila sa lupang pangako. Kaya nga po ang lahat ng pumasok sa lupang pangako, mga kapatid, ay mga bagong generations. Maaring sa ating panahon, mga kapatid, ganun din ang mangyayari. Hindi tayo o ang ating generation, mga baby boomers o kung ano man po mga tawag sa atin. Maaring mga millennials, maaring Generation Z or Alpha ang papasok, mga kapatid, sa lupang pangako ng Panginoon. So, tayo po ay nasa tinatawag na wilderness experience, mga kapatid. So, alam po natin na dahil po sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Panginoon in response, God disciplined Israel by having them wander for an entire generation in the wilderness before allowing them to move into the land of Canaan. So ito po yung unang karanasan, mga kapatid, na sinasabi ng ating pong pag-aaral na wilderness experience. So maaari tayo, mga kapatid, ay nakakaranas din ng ganyang karanasan katulad ng Israel nung sila ay nasa ilang. We sometimes feel far from God. Or we sometimes feel spiritual dry. Kahapon, burnout, spiritual burnout. We maybe also experience spiritual dryness. Seems like living in the wilderness. Or that our prayers are hitting the ceiling, mga kapatid. Parang tayo ay, ang ating mga panalangin ay parang nandiyan lang lagi sa testimony, mga kapatid. We sometimes feel far from God, dry, and our prayers are hitting the ceiling. Or we may feel a sort of spiritual depression and find it difficult to find the joy of the Lord. Sinisikap mo maging masaya pero hindi ka talaga maging masaya. Mga kapatid, lalo na marami sa atin ay sabi po natin financially. Sabi na lang natin, mga kapatid, ay talagang naghihirap. Lagi yung sabi natin, parang laging kulang. So, kaya nga po ay parang ang ating mga panalangin walang katugunan. And some, maybe during this time, experience a spiritual attack, or others undergo temptations. Mga kapatid, this wilderness experience, maaring consequence or bunga ng ating pong mga sariling mga pagkakamali.
would like to personally also admit, mga kapatid, na ako'y nakaranas din yan. I am not saying na I am exempted from this experience, or the wilderness experience, mga kapatid. I go through, or I went through, and I may be, still going through in this wilderness experience, mga kapatid. Pero madalas, ang wilderness experience ay dumarating na lang yan, mga kapatid, nang hindi natin inaasahan. Now, when we experience wilderness experience, the Lord leads us into this wilderness experience. And perhaps, as a time of testing by God to produce maturity in us. Mga kapatid, madalas ito pong wilderness ay nangyayari pagkatapos ng tayo ay nakaranas ng tinatawag na mountaintop experience. Pag sinabing mountaintop experience, yung maaluwal na pamumuhay. Tandaan na natin, mga kapatid, hindi laging maaluwal ang pamumuhay. Darating din po na tayo ay bababa doon sa valley, doon sa kapatagan, na kung tawagin ay the wilderness experience, mga kapatid. Kaya nga po, kapag tayo ay nasa ganitong mga kalagayan at karanasan, ano man po ang inyong wilderness experience right now, ano ang ating gagawin? Yan actually yung tanong dyan eh. What are we to do when we are in the wilderness experience? Madali lang, mga kapatid. Unang-una, remember that God is faithful. Ang sabi nga po ng Romans 8:38 to 39, nothing can separate us from God. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord, mga kapatid. So, kaya nga po, tandaan natin na ang Panginoon ay tapat. Despite how it may feel, God has not abandoned us in the wilderness. Tingnan natin, mga kapatid, ang bansang Israel, nung sila po ay nasa wilderness, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Every morning, it rained manna. Mga kapatid, alam po natin yung manna, di ba? Ang ibig sabihin po niyan ay what is this? Yung sabihin ng mana. Actually, patanong po yun, mana, what is this? Lumipas na lang po yung kanilang 40 years experience in the wilderness, hindi pa po nila alam kung ano yon. Pero mga kapatid, mana actually is a grace of God. Now, every morning, ay tayo pinaulanan ng Panginoon ng kanya po mana o ng kanyang biyaya. Sabi nga po, ay ng Lamentations, they are new every morning, mga kapatid. Kaya po ay hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, although we are going through in this what we call wilderness experience, mga kapatid. And then, of course, mga kapatid, ay alalahatin po natin na hindi lamang po tayo ang nakakaranas nito. Hindi tayo, hindi ikaw ang una at huli. Napakarami, mga kapatid, kahit po ang mga lingkod ng Panginoon noong unang mga panahon, mga tapat sila, mga kapatid, mas tapat pa kaysa sa atin sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi po nangangahulugan na tayo lamang ang nakakaranas ng wilderness experience. Let's say, for example, si Elijah, mga kapatid. Alam natin ang kwento ni Elijah. Now, after na siya po ay manindigan para po sa Panginoon, siya po ay gustong patayin ni Jezebel. Kaya siya ay lumisan, nagtago, napagod, mga kapatid, sa kanyang paglalakbay hanggang siya ay dumating sa ilalim ng isang punong at doon nagmuni-muni siya. Mabigat ang kanyang suliranin. Ang sabi nga, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng depression. Yan din po ay wilderness experience, mga kapatid. At sabi nga po niya ay gusto ko nang mamatay.
Na, ano pa bang kabuluhan ng pagsunod at paglilingkod sa Panginoon kung ganito ang karanasan? Sabi niya, gusto niya nang magpahinga hanggang siya ay nakatulog, mga kapatid. No? And siya po ay pinalakas, no, ng anghel. So kita niyo, mga kapatid, kahit ang lingkod ng Panginoon, tapat na naglilingkod, nakakaranas din po ng wilderness experience. Si Paul, mga kapatid, naalala natin, si Apostol San Pablo, no, ay nakaranas din po ng wilderness experience. Pagkabilanggo, paghagupit, no, tinadyakan, sinipa, pinahiya, mga kapatid, binilanggo, lahat po. No? Pero pagkatapos noon, ang sabi po niya, mga kapatid, no, ay yung binasa natin kanina, no, siya po ang sumulat noon. Walang anumang makapaghiwalay sa atin mula sa Panginoon. Si Job, mga kapatid, naalala po natin, the suffering servant, no? Nung sabihin ng Panginoon na pinakatapat niyang lingkod, no, nung kanyang panahon, kita niyo, mga kapatid, nakaranas din po niyan. At mapapansin natin, mga kapatid, na ang kanya pong wilderness experience is inflicted by the enemy, no, ng kaaway. So, kaya nga po yung ating wilderness experience, it might be, no, ay sabihin po natin consequence of our failures, or it may be, ano po, inflicted by the enemy of God, or it will be a test of faith, mga kapatid. Pero lahat po ng yan ay wilderness experience. Kaya nga po, titingnan natin, all had wilderness experience. Alam niyo po, mga kapatid, mismo ang ating Panginoon Jesus, nung naririto sa lupa, after His baptism, now Jesus intentionally went into the wilderness. Kita niyo, mga kapatid, kahit ang ating Panginoon Jesus, no, pumunta rin sa wilderness. No, doon siya nagmuni-muni, no, before starting his ministry on earth to prepare, no, for his ministry. Kaya maaring ikaw, kapatid, ay nasa wilderness experience din. Dinala ka ng Panginoon diyan sa katnasan sapagkat inihahanda ka rin sa ministry. Naalala mo si Moses, mga kapatid. 40 years in the wilderness. Inihanda ng Panginoon din. No, bago niya pangunahan, bago siya tawagin ng Panginoon para pangunahan ang bansang Israel na ilabas mula sa Ehipto, mga kapatid. So, kaya nga po, mga kapatid, kailangan po nating tularan ang Panginoon Jesus. Sa ating wilderness experience, mga kapatid, no, ay alisin natin yung mga bagay na humahadlang sa atin sa Panginoon. No? At tayo magpakalapit-lapit sa Kanya samantalang tayo ay nakakaranas ng tinatawag nating wilderness experience. Resist temptation with the Word of God. No? Kasi ang kaaway gumagamit din ng salita ng Panginoon. Gamitin din natin ang salita ng Panginoon. And rely on the Holy Spirit. Laging magtiwala, mga kapatid, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu and ask God for help. Lakas ng ulan, mga kapatid, maaaring naririnig din dyan. Sa Panginoon dito. Kaya nga po, si Apostol San Pablo, sabi po niya, but we have this treasure, no, in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Kasi po, mga kapatid, sabi po ni Apostol San Pablo sa 2 Corinthians, no? Sa Tagalog, napakaganda, sabi niya, kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupi. Wow. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang na ilulugmok. Wow, praise the Lord. Kahit tayo napapatumba, mga kapatid, hindi naman lubusang na ilulugmok.
laging may taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin ay laging naghihirap upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Wow, mga kapatid, yung karanasan natin sa wilderness ay para maluwalhati ang Panginoon. We can be sure that even when we experience hardship, God is faithful. Amen? Tandaan natin mga kapatid, no wilderness experience will crush you. No? Wala pong wilderness experience na ikaw ay dudurugin. Si Apostol San Pablo mismo ay nagpahayag ng kanyang sariling karanasan at nagpatunay na sa kanyang dinaanang wilderness experience, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa halip, we can enjoy it with joy, knowing that it is a temporary trial which can produce godly maturity in us, mga kapatid. Kaya nga po, ayan ho, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us, mga kapatid. Kaya nga po, kung titingnan natin mga kapatid, ay wilderness can sometimes lead us to depression. But mga kapatid, it is good idea to talk with a friend who can give godly encouragement. Kung kayo'y nakakaranas ng wilderness experience at kailangan niyo po ng tinatawag na professional help, humingi kayo ng tulong mga kapatid. Huwag kayong mahiya. If you are going through mental challenges or depression, ito'y lagi ko pong sinasabi sa inyo mga kapatid. Huwag kayong mahiya magsabi sa inyong lingkod kasi ako personally nakaranas ng depression, mga kapatid, at matindi to the point, mga kapatid, na katulad ng karanasan ni Elijah na gusto na pong mamatay, mga kapatid. Pero thanks God, dumating yung pagkakataon na mapanagumpayan ang wilderness experience. Kasi ang wilderness experience, mga kapatid, ay pinaparanas sa atin ng Panginoon upang dalisain tayo sa atin pong mga paglilingkod, sa ang atin pong mga likas. Mga kapatid, we can enjoy life. We can enjoy experience God's faithfulness as we trust in Him, as we go through this wilderness experience. Yun lang po ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Alalahanin natin, God is faithful.